Buksan po natin sa ating mga Biblia. Bagong tipan po, unang Korinto. Sa unang Korinto po, chapter 16, verse 14 po. Unang Korinto, chapter 16, sa verse 14 po. Kung nakita na po, pwede po basahin natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan. Unang Korinto chapter 16 sa verse 14, 3 to 1. Lahat ng inyong ginagawa ay gawin ninyo sa pag-ibig. Yan. Muli po magandang hapon sa bawat isa. This time, kagaya ng binasa po natin, ito po yung gusto ko po na magiging paksa ng ating fellowship sa oras po na ito. Yung gawin lahat ng mga bagay sa pag-ibig. Kaya sa katunayan, ito pong bagay po na ito ay hindi po madaling bagay. Yung paggawa po ng isang bagay na ayon sa pag-ibig, ito po hindi basta-basta. Kaya sa pagkakataon po na ito, dapat po nating malaman na bilang isang Kristyano, ano man yung ginagawa po natin, dapat laging ito po yung nagiging resulta. Lagi pong ginagawa ayon sa pag-ibig. Ngayon po, para malaman po natin kung ginagawa po natin isang bagay ng ayon sa pag-ibig, i-check po muna natin, ano po ba yung pag-ibig? So, sa unang Juan po, tingnan natin. Sa unang Juan, chapter 4, sa verse 8 po, dito natin malaman kung ano po ba yung pag-ibig. Kung ano po ba yung origin o yung pinagsimulan ng pag-ibig. So, sa unang Juan po, chapter 4, sa verse 8, dito po nakalagay, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya sa madaling salita po, yung pag-ibig, ito po mismo yung Diyos. Kaya para po sa bagay po na ito, kung ibabalik po natin sa talata na binasa po natin yung pahina, pwede nating sabihin na gawin natin lahat ng mga bagay ng ayon sa Diyos. O kaya pwede nating sabihin na gawin natin lahat ng mga bagay na kasama po yung Diyos. Kaya pwede natin ganun sabihin yung ibig sabihin ng paggawa ng ayon sa pag-ibig. Kaya tayo po ba mga kapatid, every time na may gagawin tayo sa school, sa church, sa gawaing bahay, may pag-ibig po ba? Kasama po kaya natin yung Diyos? Actually, yun po yung kalooban po niya, na lagi po natin siyang kasama. Kaya nga po sa Biblia, ano pong laging payo sa atin? Laging umangkla po sa Diyos. Ibig sabihin, lagi po munang magtanong sa Diyos, lagi po munang, tawag dito, exact term, kumonsulta sa Diyos every time na may gagawin po tayo. Bakit po? Bilang isang tao, lalo na kabataan, matatalino po kayo. So, ibig sabihin, sa mga bagay na inyo pong gagawin, may alam po kayo, may ideya po kayo, pero bilang isang Kristyano, hindi po tayo ganun nag-work, kundi sa lahat ng pagkakataon, dapat sa lahat ng ginagawa po natin, kasama po yung Diyos, o sa madaling salita, meron pong pag-ibig. Tingnan po natin sa Kawikaan po, chapter 3. Kawikaan po, chapter 3, verse 5 hanggang 6. Kawikaan po, chapter 3, mula po verse 5 hanggang 6. Kawikaan chapter 3, mula verse 5 po hanggang 6. Ayan, mahalaga po itong talata na ito, kaya pwede po, basahin po natin ito ng sabay-sabay at dahan-dahan, 3 to 1. Inoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Napakaganda po ng talata po na ito. Sa verse 5 po, in-emphasize po na sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala. Pero sinundan po ito. Ano po sinabi? At huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Kasi totoo po yun. Sa lahat ng mga ginagawa po natin, alam naman po talaga natin, kaya naman po talaga natin. Pero Kristyano po tayo, bilang isang Kristyano, ito po dapat yung pamuhay natin, alinsunod po sa Biblia. Naalala ko po sa isang sermon na pinakinggan ko po, yung Biblia daw po, gaya daw po ito ng class picture. So, kung naranasan niyo po magkaroon ng class picture, once na nai-release yung class picture, dali-dali niyo pong tinitingnan kung ano po yung itsura ninyo. Tama?
So kung itsura niyo po maayos, proud kayo sa class picture ninyo. Pero kapag hindi maayos, baka ikakaya niyo na, ay wala po kaming class picture ng taon na ito. So parang ganun din po yung Biblia. Para po siyang class picture. Bakit po class picture? Yung takbuhin natin sa ating Christian life, kung hindi po ayon sa Biblia, ito po yung napakapangit. Pero sa kabaligtaran, kung yung Christian life po natin, ating takbuhin sa ating Christian life ay ayon sa Biblia, napakaganda sa paningin. Kaya sa lahat ng pagkakataon po, ito pong paggawa na may pag-ibig o paggawa na lagi pong nagtatanong muna o nagtitiwala po sa Diyos, ito po dapat yung natural na atin pong ginagawa. Especially po bilang isang estudyante. Ito po yung stage kung saan napakarami po natin gagawin. Bukod sa personal na Christian life, sa atin pong personal na buhay. Yung pag-aaral natin, after mag-aaral, magkakaroon tayo ng panibagong eskwelahan, after nun, magkakaroon tayo ng trabaho. Ibig sabihin, kumpara po sa mga ibang tao, sa lahat ng pagkakataon, tayo po yung may tsansa na lagi pong nagdedesisyon sa mga ginagawa. Pero kagaya na nakalagay po sa Biblia, sa Panginoon ay buong puso ka magtiwala. Malinaw po na sinabi, buo. Ibig sabihin, kung ito po yung sinasabi ng Biblia, kung ito po yung naging payo sa atin sa counseling, dapat 100% yung atin pong paninindigan o pagtitiwala sa bagay po na yun. Bakit po natin pwedeng masabi na buong puso tayo makakapagtiwala sa Diyos? Sino po ba muna yung Diyos? Napag-aralan po natin sa Bible Seminar, yung Diyos po, siya po yung makapangyarihan sa lahat. Yung Diyos po, siya po yung nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kaya sa madaling salita, tayo po, yung kawikaan nga sa Tagalog, na papunta pa lang kayo, pabalik na ako. So parang ganun din po yung Diyos. Sa Christian life natin, papunta pa lang tayo, pero yung Diyos po, alam niya na yung magiging katapusan o yung mangyari sa bawat isa. Kaya para po sa bagay po na yun, napakalaga po na lagi po tayong kumukonsulta po sa Diyos, especially po yung term na counseling. Thankful po ako kasi ngayon, yung term na counseling, hindi na siya nakakatakot na bagay. Before po kasi, pag sinabing counseling, kinatatakutan po ito ng mga brothers and sisters. Sabi, lagot ka, ka-counseling ka. Pero this time, alam natin yung ibig sabihin ng counseling, personal or intimate na fellowship with pastor. Especially ginagawa po natin yon kapag may mahalaga tayong desisyon. Ano po yun? Saan tayo mag-aaral? Anong kurso? Paano ito pastor? Medyo hirap kami financial. Dapat ba ako magtrabaho muna o pagsabayin ko? So, kung wala po yung pagkukonsulta, pakikipag-fellowship po sa Diyos or counseling, yung atin pong buhay ngayon, tiyak po, malamang sa malamang, ito po ay gaya ng sanlibutan. Kasi wala tayong ibang paggagayahan ng way ng buhay. Is either yung way ng Diyos o yung way po ng mundo. Pero bilang isang Kristiyano, dapat po yung way po natin ay palagi yung way po ng Diyos. Bakit po? Ano man yung ginagawa po natin na may pag-ibig, bagaman ito po yung maliit na bagay sa paningin ibang tao, ano pong sabi ng Diyos? Ito po ay hindi walang kabuluhan. Tingnan po natin sa 1 Corinto chapter 13. Kaya sa kabaligtaran na nabanggit ko po, kung ginagawa natin isang bagay, kahit ito po ay mukhang napakaganda pa sa paningin ibang tao, pero kung walang pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan. Okay po? Kaya kung may pag-ibig, ito po ay hindi walang kabuluhan, pero kung walang pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan. Napaka-ironic po, pero ito po yung sinasabi ng Biblia. 1 Corinto chapter 13, sa verse 1 po hanggang 3. Ako na lang po muna ibabasa, medyo mahaba po ito. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, subalit wala akong pag-ibig, ako'y nagiging isang maingay na pompyang o batingaw na umalingaw-ngaw. At kung mayroon akong kaloob ng propesiya at naunawaan ko ang lahat ng mahiwaga at ang lahat ng mga kaalaman, at kung mayroon akong buong pananampalataya upang mapalipat ko ang mga bundok, ngunit wala akong pag-ibig, ako ay walang kabuluhan. Verse 3 po, pwede basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. At kung ipamigay ko ang lahat ng aking ari-arian, at kung ibigay ko ang aking katawan upang sunugin, subalit walang pag-ibig, wala akong mapapakinabang. Diba ito po yung goal natin sa ating Christian life? Yung magkaroon tayo na buong pananampalataya, na yung bundok, ating magagawang mapagalaw. Ano pa po sinabi dito? Yung ibigay lahat ng meron tayo, mag-sacrifice tayo. Yun yung goal natin sa ating Christian life, tama? So maganda po yun. Pero ito po yung nililinaw dito na Biblia. Ilang beses po sinabi, 3 beses po sinabi, kung wala akong pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan o pakinabang. Kaya ganun din po tayo, brothers and sisters.
April na po ngayon, tapos na po yung first quarter ng taon, maaari po meron tayong resolution or vision para sa ating Christian life. So, maganda kung na-achieve natin, pero ang next na dapat natin tanongin, na-achieve po ba natin to na may pag-ibig o wala? Kasi kahit na-achieve natin to ng napakaganda, pero kung walang pag-ibig, ano pong sabi ng Biblia? Walang kabuluhan. Kaya minsan maranasan natin, kahit ginagawa naman natin ng lahat sa Christian life natin, pero parang ang empty pa rin natin. Kasi po wala pong kabuluhan yun sa harapan ng Diyos. Tandaan po natin, once na may ginagawa po tayo para po sa Diyos, na may pag-ibig, yung Diyos po, agad-agad niya binibigay yung kanyang biyaya. Ano po yun? Kapayapaan, kagalakan, kasiyahan. Pero kung ginagawa natin isang bagay na walang pag-ibig, mapapansin natin, parang nagpapagod lang po tayo. Kasi po napakalaga na, ginagawa po natin yung lahat ng bagay na may pag-ibig. May isa pong magandang halimbawa sa Biblia na talagang sobrang religyoso po nila, pero para po sa Diyos, walang kabuluhan yung kanilang ginagawa. Mateo po chapter 7. Maring familiar po tayo sa talata po na ito, pero pagbulay-bulayan po natin. Mateo po chapter 7, verse 21 po hanggang 23. So sa Bible seminar, nababanggit po itong mga tao po na ito, pero this time, makakuha po tayo ng aral rin sa kanila. So verse 21 po hanggang 23, ako na lang po na yung babasa. Hindi lahat na nagsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kara ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw na iyon ay marami magsabi sa akin, Panginoon, Panginoon, hindi ba nagpropesiya kami sa iyong pangalan? At nagpalayas ng mga demonyo sa iyong pangalan? At sa iyong pangalan ay gumawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. At kung magkagayon, ipahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman, lumayo kayo sa akin, kayo mga gumagawa ng kasamaan. Alam po natin, ito pong talata po na ito po ay para po sa mga hindi ligtas. Kasi for the first place, ang kailangan po natin is, kasama po natin yung Diyos. Tama po? So, ganun din naman po. So, ito po, in terms of salvation, so makikita po natin, kahit sobrang sigasig po nila, pero dahil wala po silang kaligtasan, sa madaling salita, wala rin po yung Diyos sa buhay po nila. Ano pong sabi ng Diyos sa kanila? Hindi ko kayo kilala. So, sa Christian life din natin, ganoon din po. Bagaman kahit ligtas po tayo, pero kung ginagawa natin yung maraming bagay nang wala po yung Diyos, ito po ay walang kabuluhan. Pero yung magandang bagay po dito, kumpara po sa mga tao po na ito, tayo po ay ligtas na po. Ibig sabihin, nasa atin na po yung Diyos. Tingnan po natin sa Roma po chapter 8. Roma po chapter 8, verse 15 po hanggang 16. Roma chapter 8, verse 15 to 16. Pwede po, basahin natin ito ng sabay-sabay, 3 to 1. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng spirito ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng spirito ng pagkuhupkop, na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama, ang spirito mismo ng kapatoo, kasama ng ating spirito na tayo mga anak ng Diyos. Napakaganda pong talata. Kaya tandaan po natin, ito po yung posisyon po natin originally. Tayo po ay mga anak na po ng Diyos. Ibig sabihin, sa buhay po natin, kasama po natin yung Diyos. Ngayon po, yung buhay po na walang pag-ibig, ito po yung buhay na lumalayo po sa Diyos. Pwede po nating isipin na ganong bagay. At yung dapat po nating malaman, lahat ng mga bagay na ginagawa po natin, ito po ay alam po ng Diyos. Kaya hindi natin may tatanggi sa Kanya na, pwedeng sabihin sa Kanya na, Panginoon, sa lahat ng pagkakataon, kasama kita. Pero sa katunayan, alam po ng Diyos yung lahat ng ating ginagawa. Tingnan po natin sa Apocalypse chapter 2. Isa po sa magandang halimbawa, ito pong iglesia ng Efeso. Alam na alam po ng Diyos yung kanilang Christian life, yung kanilang po mga ginagawa, kaya ito po yung feedback po ng Diyos sa iglesia ng Efeso. Apocalypse po chapter 2, sa verse 2 po hanggang 4. Apocalypse chapter 2, mula verse 2 po hanggang 4. Ayan. Pwede po basahin natin ito na sabay-sabay, 3 to 1. Alam ko ang iyong magagawa, ang iyong paggawa at pagtitiyaga, at hindi ko mapagtitiisan ang masamang tao, at sinubok mo ang mga nagsasabing sila mga apostol, ngunit sila hindi gayon, at tatuklasan mo silang pawang mga sinungaling. Alam ko rin ikaw ay may pagtitiis, at nagsikap ka dahil sa aking pangalan, at hindi ka napagod.
Kanino po itong Christian life? Sa mga taga-Efeso. So hanggang verse 3 lang po muna, verse 3 lang po muna. So may kita po natin, napakaganda na kanilang ginawa. Yung nagtuturo ng baling doktrina, sinaway po nila, ano po sinabi? Lagi po may pagsisikap at lagi pong nagpapagal para po sa Panginoon. Kaya sa katunayan po, ito po yung Christian life na napakaganda sa mata po ng Panginoon. Pero sa verse 4, ito po yung huling feedback po ng Diyos sa kanila. Basahin po natin na sabay-sabay, 3-1. Ngunit hinto ang hindi ko gusto laban sa iyo, iniwan mo ang iyong unang pag-ibig. So, kahit napakaganda na kanilang ginawa po sa kanilang buhay Kristiyano, bilang halimbawa po sa iglesia po ng Efeso, kung wala pong pag-ibig, yung Diyos po, hindi po siya nalugod. Kaya kung tatanungin natin, paano natin nagagawin isang bagay na walang pag-ibig? Kailan ba nawawala yung pag-ibig po sa atin? O kailan ba nawawala yung ating unang pag-ibig? Kasi yun po yung mismong sinabi dito, yung unang pag-ibig. Sa Biblia po, may maganda rin pong halimbawa. Si David po. Tingnan natin sa Ikalawang Samuel. Ikalawang Samuel po, chapter 11, sa verse 1 po. Ito po yung pinagmulan ng naging mantsa sa naging buhay Kristiyano ni Haring David. Actually, almost perfect, pero dahil sa pagkakataon po na ito, dito po namantsahan yung kanya pong buhay Kristiyano. Ikalawang Samuel po, chapter 11, sa verse 1, ako na lang po muna yung babasa. Sa tagsibulang taon, ang panahon na mga haray lumalabas upang makipaglaban, sinugo ni David si Joab at ang kanyang mga lingkod na kasama niya at ang buong Israel. Kanilang sinalanta ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Ngunit si David ay nanatili sa Jerusalem. Ano po yun? Bilang sanghari, sa sinaunang panahon, dapat po yung hari, sa tuwing mayroong digmaan, lagi po silang naroon. Bagaman hindi sila nasa front line, pero bilang namumuno sa kanila, bilang mabuting pinuno, ito po dapat yung ginagawa ng hari. Dapat lagi po siyang kasama, nasaan man yung kanyang mga kawal na nakikipagdigma. Pero nakita natin dito sa talata, sa huling bahagi, ano pong sabi dito? Si David po ay nasaan? Nananatili sa Jerusalem. At alam po natin, dahil po sa bagay po na ito, dito nag-start na nagkasala po siya ng mga lunya at makapatay po ng tao. So, paano po nawawala yung ating unang pag-ibig? Ganito po, kapag nag-start na po yung kasalanan po sa atin. Bakit po pag nag-start na yung kasalanan sa atin, ano po ba yung katangian po ng Diyos? Awit chapter 5 verse 4, ano pong sabi po doon? Ang kasamaan ay hindi mo kasamang naninirahan. Sa madaling salita, kapag may sin sa ating pong buhay, yung Diyos po, hindi po maayos yung fellowship natin sa Kanya. Bagaman ligtas na tayo, yun po yung pangako po ng Diyos, pero kapag tayo po ay may kasalanan, hindi po natin maasahan na yung Diyos po, kasama na din nating gumagawa. Anong kailangan mo natin gawin? Ayusin muna natin yung ating fellowship. Kaya nung sinaway po si David ni Propeta Nathan, ano pong nangyari? Ito po yung naging panalangin ni David. Awit po chapter 51. Awit po chapter 51, mula verse 10 po hanggang 12. Awit chapter 51, verse 10 po hanggang 12. Pwede po, basahin natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Sa iyong harapan ay huwag mo akong paalisin, at ang iyong banal na espiritu sa akin ay huwag mong bawiin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan ako na may espiritong nagnanais. Totoo po yun. Ito po yung talagang nangyari kay Haring David. Nung nagkasala po siya, nawawala po yung kagalakan ng kaligtasan sa kanya pong puso. Kaya nga po, mga kapatid, isa sa mahalagang aral na pwede natin matutunan po dito, paparating po yung summer retreat. So alam ko po, masigasig po tayo, may paghahanda po tayo, ready tayo mag-sacrifice. Pero kung gagawin po natin lahat ng mga bagay na walang pag-ibig, ito po ay walang kabuluhan. Nagpawis lang po tayo po ay nagpagod lamang po sa walang kabuluhang bagay. Kaya, paano natin malaman kung yung pag-ibig nasa atin ba po? Yung Christian life natin, kung tayo po ba ay malinis o
Hindi. Kaya sa Biblia po, sinabi sa unang 1, kapag maiksin tayo, anong kailangan po natin gawin? Ihayag po to sa Diyos. Bagaman yung Diyos, alam niya na po ito, pero bakit hinintay ng Diyos na umamin po tayo? Kasi yun po yung puso na nagnanais po na mabuhay ng banal para sa Diyos. Kaya hindi natin pwedeng katwiran, alam naman natin Diyos, hindi na ako kailangan magsisi. Kapag ganun po, yung puso po natin, gusto lang gumawa ng kasalanan. Pero sa kabilang banda, ito yung puso po na naghahayag ng kasalanan, ito po yung nagnanais po na maging banal. Kaya nga po, ito, ano pong panalangin ni Haring David? Ito po, ibalik sa Diyos yung kagalakan ng kanyang kaligtasan. Alam po ni Haring David, kahit magiting po siya, makapangyarihan yung Israel that time, pero kung hindi po maayos yung fellowship po niya sa Diyos, anumang digmaan yung kanila pong harapin, sila po itiyak na matatalo. Ganon din po, nasa digmaan po tayo. Kahit lahat prepared na, may mga may fund, may tutulugan na sila, kumpleto na yung gamit, okay na yung pagpapaalam sa trabaho. Pero kung hindi po maayos yung fellowship po natin sa harapan ng Diyos, hindi po tayo makakapag-expect na yung digmaan ay magiging matagumpay. Kaya nga po sa ating pong buhay Kristyano, yung pagsisisi po, ito po ay napakahalaga. Especially po tayo pong nasa kabataan. Tayo po yung lagi na-expose sa kasalanan. Kung ano yung uso sa mundo, una tayo sa mga nakakaalam. Kaya nga po, sa bagay po na iyon, kung tayo po mananatiling gising, alam po natin kapag marumi tayo sa harapan ng Diyos o hindi. Pero sa kabilang banda, kung nais natin gumawa ng kasalanan, hindi natin alintana na mag-repent, kundi magpatuloy lang po. Pero I hope, yung high school group, alam ko po, hirap na hirap po kayo sa araw-araw kasi lagi may temptasyon. Naranasan ko rin po yun, naging estudyante po ako. Pero kagaya ng sinabi ni Pablo, mapagtatagumpayan lang po natin ito sa pamagitan ng pananampalataya. Yun po yung nakalagay sa unang 1 chapter 5. Okay po? Kaya para po sa bagay po na ito, paano tayo malilinis sa atin pong mga karumihan para at talagang manumbalik po sa atin yung kagalangan ng pagliligtas. Mayroon pong magandang bagay na nakalagay sa Biblia. Sabi po dito, sa Efeso chapter 5, tingnan po natin. Efeso po chapter 5, sa verse 26 po. Efeso chapter 5, sa verse 26. Kung nakita na po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Efeso po chapter 5 sa verse 26, 3-1. Upang kanyang pakabanalin siya na nilinis pamagitan ng paghuhugas ng tubig sa salita. Ano pong sabi dito? Para pakabanalin siya, ano pong ginawa po niya? Naghugas ng tubig. Ano po yung tubig? Yung salita ng Diyos. Kaya, kamusta po yung Bible reading po natin? Kasi po, nakadepende po sa Bible reading natin kung naliligo ba tayo araw-araw. So, especially ngayon, summer, di ba? Napakainit. Ang sarap po palagi maligo. So, same thing din po. Lagi nandiyan yung kasalanan. Lagi nandiyan yung magdudumi sa atin. Kaya anong kailangan po natin gawin? Palagi po maghuhugas sa salita po ng Diyos. Kaya, yung nabanggit ko po na first quarter na, so, maaaring yung vision nyo po is makatapos ng pagbabasa ng Biblia. Saan na po kayo? Ayun. So, hindi po natin ginagawa i-check individually, hindi natin ginagawang strictly yung bagay po na yun kasi masyadong nakakasakal, hindi rin siya maganda para sa mga brothers and sisters. Pero we hope, nagbabasa po talaga tayo. Kasi sa pamagitan ng pagbabasa ng salita po ng Diyos, magiging panatag po yung bawat isa na talagang hanggang ngayon makakapag-abide sa church, hanggang ngayon magagamit po ng Diyos kasi nga po, lagi pong nalilinis pamagitan ng salita po ng Diyos. Si Jesus po, yun po yung sinabi sa kanya mga alagad, di ba? Ano pong sabi niya kay Pedro? Yung nalinisan na ay hindi na kailangang malinisan pa. Kung ano na kailangan malinisan, yung kanyang paa. Kasi yun po yung laging narurumihan. So tayo din po, meron pa rin tayong sinful nature. Lagi pa rin po tayong nadudumihan. Kaya kung hindi po tayo nakapagbasa ng salita, ang baho na natin sa mata po ng Diyos. Okay po, mabaho tayo spiritually. So hindi po natin nais yung bagay po na yun. Sabi sa Biblia, gaya po tayo ng mga babaeng ikakasal sa harapan ng Diyos. So sa sisters, ayos lang, sa araw ng maikasal kayo, mabaho kayo sa harapan.
Baka hindi umuo yung brother po, magbago yung isip po niya. So, ganun din po. Haharap po tayo sa Diyos, kaya gusto natin presentable tayo. Sa church nga eh, talagang mayroon pang tawag, ano po yun? Ang tawag natin doon? Outfit of the day. Di ba? Outfit of the day ba yun? O OTD, di ba? O, kailan natin ginagawa yun? Madalas kapag nasa church tayo, talagang yung pinaka-presentable tayo. So, ganun din po sa Diyos. Kailangan po natin palaging ganun yung itsura natin. Pero spiritually. Okay po? Paano ba yung mangyari? Laging puno ng salita ng Diyos, nakikipag-fellowship, nakikinig ng mga sermon, yung mga basic na gulong po sa ating buhay, Kristiyano. So, ganun po kalagay yung pag-ibig, mga kapatid. So, tapos na tayo sa part na yon, kung gaano kalagay yung pag-ibig sa ating buhay, kung kailan ito nawawala, at paano natin ito may papanumbalik mula po sa Diyos. This time, doon naman tayo sa application. Anong mangyayari kapag meron na tayong pag-ibig? Isa sa mga mahalagang bagay kapag may pag-ibig po tayo, nakalagay rin sa Biblia, yung magiging bunga natin. Unang Korinto po, chapter 13. So, ito po yung chapter of love, kasi literal po, ito po yung resulta ng pag-ibig. Kaya sa atin pong buhay, kung sinasabi natin meron po tayong pag-ibig, dapat po nakikita natin itong mga bagay na ito. So, mula verse 4 po hanggang 7, ito po yung resulta ng pagkakaroon po ng pag-ibig. Pwede po, kahit mahaba, para ma-remind po tayo, pwede basahin po natin ito ng sabay-sabay, 3-1. Ang pag-ibig ay matiisin at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o mapagmalaki o hambog. Hindi magaspang ang kilos, hindi nito ipinipilit ang sariling kagustuhan, hindi mayayamutin, hindi nagtatala ng mga pagkakamali, hindi ito natutuwa sa masamang gawa, kundi natutuwa sa katotohanan. Pinapasa nito ang lahat ng bagay, pinaniniwalaan ang lahat ng bagay, inaasahan ang lahat ng bagay, tinitiis ang lahat ng bagay. Sa verse 8 po, ako na nababasa sa unang bahagi, ang pag-ibig ay walang katapusan. Yan po yung ebidensya kung meron tayong pag-ibig sa ating mga ginagawa o sa atin pong buhay. Kaya sa atin pong buhay, sa katunayan, ito po yung goal po natin. Sabi sa Biblia, 1 Corinto chapter 11 verse 1, maging gaya kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sino po ba yung Diyos? Siya po yung pag-ibig. Ibig sabihin, ito po mga katangian po ng pag-ibig po na ito po yung goal ng ating Christian life. Meron tayong tinatawag na sanctification o yung pagpapaka-banal. Ito po yung pagbabago ng ating pong pagkatao. Kanino pagkatao po yung dapat po nating maging? Maging gaya ng sa Diyos. Kaya, nilagay po ito sa Biblia, hindi para sabihin, ang hirap naman po niyan. So, sino po ba nagsabi ng unang Corinto chapter 11 verse 1? Si Pablo po, di ba? So, ibig sabihin, si Pablo po, normal na tao lang din po siya. Pero, dahil sa kanyang pagsusumikap sa kanyang pong Christian life, sa tulong po ng Diyos, ito po ay kanyang naisakatuparan. Kaya kumpiyansa po niya nasabi, maging gaya kayo sa akin. Kanino po? Gaya kay Kristo. Kaya ito din pong bagay na ito, hindi po ito panaginip para maabot. Ito po ay tunay po na bagay. Kasi po, lahat naman po ng bagay na kinakailangan po natin para ma-achieve po itong bagay po na ito, ibinibigay naman po ng Diyos. Anong kailangan po natin? Yung desire ng ating puso. Kung wala po tayong pagnanais sa ating pong buhay Kristiyano, kahit yung Diyos po, kaya niyang ibigay lahat ng mga bagay, kahit yung Diyos po, kaya niyang gawin lahat ng mga bagay, hindi po natin to may isa sa katuparan. Lagi po nagmamatter, ano ba yung gusto natin sa ating puso? Ano ba yung desire ng ating puso? Yung Diyos po, alam na alam niya po to. Ano po sabi sa unang Samuel chapter 16 verse 7? Siya po yung Diyos na nakakita at tumitingin sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, bilang isa pa pong resulta ng pag-ibig, bukod po sa mga bagay na ito, isa sa magandang resulta na makikita po natin na talagang meron tayong pag-ibig, sa church, tayo po ay nagkakaisa. Tingnan po natin Efeso po chapter 1. Efeso po chapter 1.
Sorry po, 1 po, Juan po. Juan chapter 17 po. 1 chapter 17, verse 21 po. 1 chapter 17, verse 21. 1 chapter 17, verse 21. Ayan. Kung nakita na po, pwede po, basahin po natin na sabay-sabay, 3 to 1. Upang silang lahat ay maging isa, gaya mo, Ama, na nasa akin, at ako'y sa iyo. Sana sila'y manatili sa atin, upang ang salimutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Ano pong sabi dito? Una pong sinabi dito, upang sila lahat ay maging isa. Paano po mangyayari po yun na maging isa po tayo? Kapag meron po tayong pag-ibig. Di ba po yung Diyos, meron siyang 3 persona, Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa katunayan, bawat persona, magkakaiba po sila. Ibig sabihin, talagang wala silang pagkakatulad, literal po. Pero paano sila naging iisa? Dahil sa pag-ibig. Ganon din po tayo, brothers and sisters. Magkakaiba po tayo. Si brother, gusto niya ng pansit na hilaw. Si sister, gusto niya ng pansit na luto. Yung isang kapatid, gusto niya ng pabango. Yung isa naman, ayaw niya ng pabango. Kahit sa malilit na bagay, magkakaiba po tayo. Tama? Yung isa gusto scramble egg, yung isa malasado. Yung isa, nilagang itlog. Itlog lang yun, pero magkakaiba ng gusto. So, ganun po tayo, magkakaiba tayo. Kaya nang nangyari minsan, kapag nagsalubong yung mga bagay na hindi natin pagkakalintulad, doon nag-i-start yung hindi pagkakaunawaan. Nagkakatisuran, kakatampuhan, especially sa high school, sorry po, kaya masyado tayong emosyonal. Nagulat ako minsan, dahil sa bagay na ito, yun daw yung dahilan. Ha? Ano ulit? Dahil po sa pagkain na to, kaya sila hindi nagka-fellowship. Oh, grabe naman, sabi ko. So, ganun po talaga tayo. So, hindi natin may tatanggi po yung bagay po na yun. Pero ang punto ko po dito, totoo po, magkakaiba po tayo. Pero, kailan natin na pagtitiisan po yung kaibahan natin sa mga brothers and sisters? Kapag meron po tayong pag-ibig. Kaya nga sabi kanina, isa sa bunga ng pag-ibig, diba? Hindi nito pinipilit ang sariling kagustuhan. Si Jesus po, ganun po siya, diba? Gusto niya po lahat ng tao ay maligtas. Pero hindi po lahat ng tao ay ligtas. Kasi po hindi niya pinipilit yung sarili niyang kagustuhan. Anong gusto ng mga tao? Ay maligtas. Piliin yung buhay na gusto po nila, buhay na nagkakasala. Ganon din po tayo. Isa po yung mahalagang bagay na dapat po nating taglayin para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Paparating po yung summer retreat, ito po yung kinakailangan natin. Yung iisang puso at isipan. Unity po. Kasi po kung sa atin po, sa brothers and sisters, magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan o pagkakaiwalay, for sure, hindi maging effective ang evangelism. Bakit? Ano sabi na invitee? Kaaway nga kayo eh. Church ba to? Kaya mahalaga po yung unity. Kaya ano sabi sa Biblia? Ito po yung response ng Diyos kapag nagkakaisa po yung mga kapatid. Awit 133 po. Awit 133 sa verse 1 po. Awit 133 sa verse 1 po. Napakaganda po ng talata po na ito, kaya pwede po, basahin po natin ito ng sabay-sabay. Awit 133 verse 1, 3 to 1. Narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ano pong sabi ng Diyos? Napakabuti, napakaligaya. Di ba yun po yung gusto natin sa ating Christian life? Nalulugod po yung Diyos. Kaya may kanta tayo, di ba? To be pleasing you, pleasing you, this is all I really want to do. Napakaganda po ng kanta na yun, di ba? Ibig sabihin, yun yung gusto niyang gawin sa kanya pong buhay. Yung mabigyan lugod po yung Diyos. Kaya sabi dito, kailan po nagiging napakaligaya po yung Diyos? Kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Kaya yung Christian life po natin, kahit introvert po tayo, hindi po masayaan po yung Diyos. Kahit masipag tayo sa pagbabasa, sa pakikinig ng sermon, pag may memorize, hindi po basta-basta malulugod yung Diyos sa ganung Christian life. Ano pong bagay mas malulugod po yung Diyos? Ito po, kapag lagi po tayong sama-sama, kapag lagi po tayong nagkakaisa, dito po nalulugod po yung Diyos. Ako po, magulang na,
Bagaman wala pa naman po kapatid si Leb, pero ngayon ko naunawaan yung puso ng mga magulang natin na kapag yung magkapatid nag-aaway, nasasaktan sila. Kasi ito po yung puso ng Diyos. So yung kaunting portion ng pag-ibig po ng Diyos, ibinigay niya sa ating mga magulang. Sa madaling salita, ganun din po. Kapag tayo nagkakaroon ng pag-aaway, hindi pagkakaunawaan, yung Diyos po yung unang nalulungkot. Sino yung nasisiyan? Si Satan. Kasi ito yung plan ni Satan, magkahiwa-hiwalay tayo. Si Satan po hindi siya kikilos ng grupo tayo. Kailan siya kikilos? Kapag mag-isa na tayo. Kailan tayo naging mapag-isa? Kapag wala ng fellowship sa brothers and sisters. Kapag wala po sa loob ng church. Kaya sa atin pong buhay mga kapatid, yung pagkakaroon palagi ng fellowship, pag-abay sa loob po ng church, napakahalaga. Ngayon po, anong resulta? Kapag tayo po ay nagkakaroon ng pagsasama. Ito po yung magandang resulta. Sa verse 3 po, pwede po, basahin po natin na sabay-sabay. 3-1. Ito'y gaya ng hamog sa Hermon nang pumapatak sa mga bundok ng Zion, sapagkat doon inutos ng Panginoon ng pagkapala, ang buhay magpakailanman. Ano pong nangyayari? Kapag nagkakaisa po yung mga brothers and sisters, nagkakaroon po ng kaligtasan. Sino po yun? Yung mga ligaw na kaluluwa. Kaya sinabi po, nandoon ang buhay magpakailanman. Yun po yung buhay na walang hanggan. Kaya every time na nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa, yung Diyos po, nagliligtas po ang ligaw na kaluluwa. Gawa po chapter 2, di ba? Yun yung sinabi po doon. Araw-araw habang sila nagtitipon, nagsasalo-salo, idinaragdag sa kanila ng Panginoon, araw-araw ang mga naliligtas. Kaya sa summer retreat po, bagaman yung isang kapatid, 10 invitee niya, tayo walang invitee, join pa rin tayo. Bakit po? Ito yung pangako po ng Diyos. Kapag magkakasama po tayo, naliligtas po yung marami ligaw na kaluluwa. Kaya yung pag-i-invite po, pag-evangelize po, hindi po ito kompetensya. Ito po ay pagliligtas sa mga ligaw na kaluluwa. Yung mga rescuer po ba, sabi nila, 10 naligtas ko Hindi nila sinasabi yun. Ano sasabi nila? Buti na lang naligtas sila. Buti na lang marami naligtas. Yun yung puso nila. Ganon din tayo, mga rescuer po tayo. Rescuer ng mga ligaw na kaluluwa. Kaya mahalaga po mga kapatid, yung nagkakaisa po tayo. Bagaman, mukha tayo mahina, bata pa, pero kung tayo po ay nagkakaisa, una nalulugod yung Diyos. Pangalawa, sa Satan, hindi po makakapasok. At pangatlo, naliligtas po yung marami ligaw na kaluluwa. Kaya para po sa paparating na summer retreat, alam niyo po ba, yung San Jose del Monte Church, overall attendance po sa kanila 600 plus. Pero alam niyo po, anong portion yung pinakamalaki doon? High school. 200 na high school na lalaki, 150 plus na high school na babae. Ganon sila karami. Paano po naging posible yun? Unity. Kaya karamihan sa mga na-counseling ka po ng first batch, puro taga San Jose del Monte, mga kabataan, puro matatanda. Hindi na nga nila kilala kung sino nag-invite sa kanila. Nangyari sa kanila, nag-invite yung isa, yung inimbitahan, nag-invite din ng marami. Paano nangyari yun? May unity sa kanila. Kaya ganun din po sa atin. So sa ngayon, 300 plus pa lang yung sure. Ang target natin is 550. Kung titingnan natin, masyadong malabo, pero yung Diyos po, walang imposible sa Kanya. Kaya kagabi po, yung kasama ni Brother Carl, nag-visit na rin kami ng mga brothers and sisters para ma-remind kung gaano kahalaga yung mission natin sa ating pong buhay. Kaya ganun din po, mga kapatid, hindi lang po yung mga leaders, pwede rin po kayo mag-encourage. Pero kung nahihirapan kayo, ask ng help. Kaya nga po, binago natin schedule this month Instead na magkaroon tayo ng magkakaibang araw ng Sagrada Fellowship, ginawa na lang isang araw. Bakit po? Para mas marami yung time natin mag-visit. Kaya yung mga inimbitahan natin, kahit di pa sigurado, yayain po natin ulit. Kung gusto talaga natin bigyan lugod po yung Diyos, ito po yung buhay na dapat po nating i-pursue. Hindi yung buhay na nagpapakalaya po tayo. Kaya para po sa ating last verse, basahin po natin, Pilipos po chapter 1. Pilipos po chapter 1, sa verse 27 po. Pilipos chapter 1, verse 27.
basahin po natin ang sabay-sabay. Philippians chapter 1, verse 27, 3 to 1. Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako ay dumating at kayo makita, o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko mga bagay patungkol sa inyo, na kayo naninindigan sa isang espiritu, na may isang isipan, na magkakasama nagsisika para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Ano pong sabi sa unang bahagi? Ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Paano po ma-achieve yun? Sa last part po, di ba? Ano pong sinabi? Bagaman hindi tayo nakikita po ng Diyos, dapat meron po tayong isang spirito, magkakasama po nagsisikap para po sa Ebanghelyo. Pero kailan lang po mangyayari yon? Kapag may pag-ibig tayo. Kaya mga kapatid, yung buhay na meron pong pag-ibig, yung buhay na laging ginagawa na ayon sa pag-ibig, ano pong resulta nun? Evangelism. Kasi po ito yung nagkikip sa atin na maging banal, ito yung nagkikip sa atin na magkaisa, and at the same time, anong bunga? Kaligtasan, maligaw na kaluluwa. Anong sabi sa Juan? Di ba po? Kapag nakita ng mga tao na meron tayong pagkakaisa, yung ibang mga tao, saka lang nila nalalaman na may pag-ibig. Totoo naman po. Ako po na-experience ko po yun sa church natin. Yung mga inimbitahan na invitee, kapag nagtatanong sila regarding sa feedback sa church, talagang natatouch yung heart nila. Kasi mayroong unity mga brothers and sisters. Nagtutulungan, gumagawa. Kaya nagiging heart nila, nare-realize sila, may tunay na Diyos. Bakit po? Yung mundo po, wala nang ganito, kanya-kanya na. May pagkakaisa man, pero salungat po sa Diyos. Kaya mga kapatid, yung bawat isa po sa atin, bagaman mukha tayong mahina, pero mahalaga yung ginagampanan ng bawat isa. Kaya kung meron tayong pagkakaisa po, marami pa tayong magagawa high school. Opo. Kaya sa mga darating po na araw, mag-plan po ng maraming visitation and street evangelism. Pwede nyo pong gawin yun, high school. Opo. Malaya po kayong gawin yung bagay po na yun. Magpaalam lang po kayo. Sa group nyo po na gagawin nyo to, pwede nyo pong gawin yun. Wala pong kaso po doon. Evangelism naman eh. Unless mayroon kayo na una na schedule, so unahin po yun. Pero kung wala, let's use our time po na natitira para mag-invite. Napakabilis lang po lumipas ng araw. Gugulat kayo, ilang tulog lang ninyo. Yun na, preparation ng retreat. Nakakalungkot kung pupunta tayo din 300 plus, pababa ng pababa. So, hindi dapat po ganun. Okay? Kaya, yun po mga kapatid. So, let's consider po, ito pong bagay po na ito. Yung gumagawa ng may pag-ibig. Okay po? So, dito ko na po tapos mga kapatid. Maraming salamat po. Mic test. Ayan. Maraming salamat po, Evangelist, sa salita po ng Diyos na iyo pong ibinahagi po sa amin. So, muli po, ayan,